Ang sitwasyon sa gitnang silangan ay lalong tumitindi matapos lumabas ang balitang handa na ang Iran na palawakin ang kasalukuyang alitan nito laban sa Israel tungo sa isang malawakang digmaan sa rehiyon. Ayon sa mga ulat ng media sa Israel, malapit na umanong atakihin ng Iran ang Israel taliwas sa mga naunang pagtataya na maaaring nagdadalawang isip pa ang Tehran sa naturang plano. Mula ng paslangin si Ismail Haniyeh, leader ng Hamas, sa Tehran noong July 31, nagbabanta na ang Iran na maghihiganti sa pamamagitan ng pag-atake sa Israel. Gayunpaman, nagkaroon ng mga ulat kamakailan na may mga hindi pagkakaintindihan sa loob ng Iran tungkol sa posibleng mapanganib na eskalasyon. Napag-alaman din na maaaring nag-iisip ng 2 beses ang Iran dahil sa presyon mula sa administrasyon ni Pangulong Biden. Gayunpaman, ayon sa pinakabagong pagtataya ng Israeli intelligence, tila napagpasyahan na ng Iran na maglunsad ng direktang pag-atake laban sa Israel bilang paghihiganti sa pagkamatay ni Haniyeh at maaaring mangyari ito sa loob ng ilang araw, ayon sa mga reports. Ang insidente ng pagpatay kay Haniyeh ay naging sentro ng alitan sa rehiyon na matagal ng puno ng kaguluhan. Bagaman hindi kinumpirma o itinanggi ng Israel ang kanilang pagkakasangkot, kapwa Iran at Hamas ang nag-akusa sa Israel na ang bansa daw ang nasa likod ng pagpatay. Dahil dito lumalala ang takot na maaaring sumiklab ang mas malawak na digmaan sa pagitan ng Israel at Hamas sa Gaza at maaaring madamay ang ibang mga bansa sa rehiyon. Ayon sa mga ulat sa Israel, ang malawak na pagkakaintindihan sa loob ng seguridad ng Israel ay determinado na ang Iran na magsagawa ng pag-atake sa malapit na hinaharap. Bukod doon, maraming military analyst ang naniniwalang naghahanda na rin ang Hamas na tulungan ang Iran at Hezbollah pag umatake sila sa Israel. Bagaman hindi pa malinaw ang eksaktong oras ng pag-atake ayon sa mga reports, malapit na daw mangyari ang paghihiganti ng Iran at ng mga grupong sinusuportahan nito. Kahit na nakaranas ng mabibigat na pagkalugi ang Hezbollah, kabilang na ang pagkamatay ng halos 400 na fighters at commander nila dahil sa mga pag-atake ng Israel, hindi sila nagpapakita ng senyales ng pag-atras. Sa halip, pinalakas pa ng grupo ang kanilang mga pag-atake sa hilagang Israel, kabilang na ang mga bayan na dati hindi naapektuhan. Sa kabila ng mga ulat tungkol sa mga plano ng Iran, nilinaw ng tagapagsalita ng Israel Defense Forces na walang pagbabago sa mga direktiba mula sa Home Front Command. Gayunpaman, nananatiling mataas ang antas ng alerto ng Israel Defense Forces at iba pang mga ahensyang pangseguridad na mahigpit na binabantayan ang mga kaganapan sa Iran at Hezbollah. Nagbigay naman ng babala si Israeli Defense Minister Yoav Gallant sa mga bagong sundalo ng Israel na ang sinumang mananakit sa Israel sa mga paraang hindi pa nagagawa noon ay posibleng makaranas ng ganting aksyon na hindi pa rin nagagawa ng Israel. Bagaman hindi nila nais ang ganitong sitwasyon, kailangan nilang maghanda dahil posibleng mangyari ito. Sa kabila ng mga babala at mga patuloy na pagsisikap sa diplomasya para mabawasan ang tensyon, tila determinado ang Iran na ituloy ang kanilang mga plano. Ayon sa mga reports, kamakailan lamang nakipagpulong si Pangulong Masoud Pezeshkian kay Supreme Leader Ali Khamenei upang hikayatin itong huwag magsagawa ng direktang aksyong militar laban sa Israel dahil sa takot na ang matinding ganti ay maaaring magdulot ng malaking pinsala sa ekonomiya ng Iran na mahina na sa kasalukuyan. Ngunit tila hindi nagpaapekto si Khamenei at handang isugal ang posibleng pagbagsak ng ekonomiya sa ngalan ng kanyang layuning panrehiyon. Ang bagong kaganapang ito ay nagpapakita ng isang delikadong pagbabago mula sa anino ng digmaan na matagal nang naglalarawan sa ugnayan ng Iran at Israel patungo sa isang all-out war. Noong Abril, naglunsad ang Iran ng unprecedented na pag-atake sa Israel
gamit ang mahigit 300 na cruise at ballistic missiles, kasama na ang mga drone. Gayunpaman, halos lahat ng mga ito ay na-intercept ng isang koalisyon na pinamumunuan ng Amerika. Ang tugon ng Israel ay mabilis at mapangahas, na tinarget ang isang military base sa Isfahan ilang araw lang matapos ang pag-atake ng Iran, isang malinaw na pagpapakita ng kanilang kakayahan at kahandaang gumanti sa agresyon ng Iran. Ngunit kinumpirma ng komunidad ng Israeli intelligence ang mga banta ng mga opisyal ng militar ng Iran na ang bagong pag-atake ng Tehran ay magiging mas mabagsik kaysa sa nangyaring pag-atake noong Abril. Noong Sabado, ilang opisyal ng Hamas ang nagbitiw ng pahayag na nagtatanggi sa mga pahayag ng Amerika at Israel na nagkaroon ng progreso sa usapang ceasefire at pagpapalaya ng mga bihag. Iginiit nila na ito ay isang ilusyon lang daw at na dapat sundin daw ng mga partido ang kasunduan noong July 2 na iniharap ni Pangulong Joe Biden ng Estados Unidos. Ayon sa mga opisyal ng Amerika, kabilang na si Biden, maraming pangunahing balakid ang nalampasan nasa mga diskusyon ukol sa ceasefire. Ang diskusyon ay nagsimula noong Huwebes at Biyernes at inaasahang magpapatuloy pa sa susunod na linggo. Sa isang panayam noong Biyernes, mariing binatikos ni Ghazi Hamad, isang mataas na opisyal ng Hamas, ang punong ministro ng Israel na si Benjamin Netanyahu dahil sa umano'y paghadlang daw nito sa kasalukuyang negosasyon tungkol sa mga bihag at ceasefire. Sinabi ni Hamad na si Netanyahu ay nagsasagawa daw ng panlilinlang at nagbigay ng bagong mga kondisyon na sumisira daw sa mga naunang napagkasunduan. Pinanindigan ng Hamas na hindi daw interesado si Netanyahu sa isang kasunduan at sadyang hinahadlangan daw nito ang pagtatapos ng mga negosasyon. Ayon sa Hamas, sinira daw ni Netanyahu ang kasunduan mula sa simula. Sa isang pahayag sa Telegram channel ng Hamas, sinabi ni Hossam Badran, miyembro ng Hamas Political Bureau, na susunod lamang ang kanilang grupo sa mga kondisyon na tinalakay noong July 2 na ipinasa ni Pangulong Joe Biden ng Amerika. Ayon sa mga reports, ganito rin ang mga sinabi ng tagapagsalita ng Hamas. Sinabi ng Hamas na hindi daw sila nakikipagharap sa isang tunay na kasunduan, kundi sa pagsasagawa daw ng mga diktang Amerikano. Ayon sa Hamas, ang mga kasalukuyang pagsisikap na maabot ang isang kasunduan at ang mga pahayag na malapit na itong maisakatuparan ay isang ilusyon lang daw. Ipinahayag ng Hamas na ang mga impormasyong natanggap mula sa mga tagapamagitan ay nagpapakita daw ng tila pag-atras mula sa kasunduan na pinag-usapan noong simula ng Hulyo. Dagdag pa rito, sinabi ng Hamas na ang Amerika daw ay ganap na sumusuporta sa posisyon ng Israel, na umatras daw mula sa mga naunang pangako. Hindi ito ang unang beses na inakusahan si Netanyahu ng pagharang sa mga negosasyon sa mga tagapamagitan mula sa Egypt. Maging ang mga negosyador ng Israel at si Pangulong Biden ng Estados Unidos ay inakusahan siya ng pagpigil na makabuo ng isang kasunduan. Sa pagtugon sa mga kamakailang pagsisikap sa negosasyon, sinabi ng Hamas na ang ipinapanukalang papel ay wala daw anumang kalabuan, ngunit ang panig daw ng Israel ay nag-aantala sa pagbibigay ng sagot tungkol sa mga ipinapanukala. Inakusahan ng Hamas ang Israel ng paglalagay daw ng mga bagong kondisyon na may kaugnayan sa Philadelphia Corridor pagkatapos na pareho ng pumayag ang dalawang panig sa isang ganap na pag-atras ng militar ng Israel. Iginiit ng Hamas na hindi daw nila papayagan na manatili ang militar ng Israel sa kahit anong bahagi ng Gaza at sinabi nilang nag-iiwan daw ang Israel ng mga butas sa kasunduan upang sila'y makabalik sa digmaan kalaunan. Pinagbintangan ng Hamas ang Israel na sanhi daw ng mga problema sa negosasyon at sinabi niyang ang Israel daw ay nagpahina sa lahat ng pagsisikap ng mga tagapamagitan na makabuo ng kasunduan.
Pinigilan daw ng Israel ang mga negosasyon sa Doha ngayon at wala daw naging progreso. Nanawagan ang Hamas sa mga tagapamagitan na dagdagan daw ang presyur sa Israel, ngunit tila iniwasan ng Hamas na iugnay ang mga negosasyon sa inaasahang paghihiganti ng Iran at Hezbollah sa pagpatay kay Ismail Haniyeh at Fuad Shukr na sinasabing ang paghihiganti daw ng Iran at ang paghihiganti ng Hezbollah ay karapatan daw nila at may ibang landas daw na sinusunod na hiwalay sa landas ng negosasyon. Sinabi pa ng Hamas na ang usapan daw tungkol sa negosasyon, pakikipagkasundo sa okupasyon at kapayapaan ay puro kasinungalingan daw. Ayon sa mga eksperto sa militar, may posibilidad na hindi tanggapin ng Hamas ang ceasefire deal at hayaan na lamang ang Iran na atakihin ang Israel sa halip na maghanap ng mapayapang solusyon. Naniniwala ang mga eksperto na maaaring mas piliin ng Hamas ang pagsabak sa isang digmaang rehiyonal na may potensyal na humantong sa isang pandaigdigang digmaan dahil sa kanilang paniniwala na hindi patas para sa kanila ang kasunduan. Marami ang naniniwala na ang ganitong klaseng desisyon mula sa Hamas, kung sakaling ituloy nila ito, ay labis na nakababahala. Sa halip na isulong ang kapayapaan at protektahan ang kanilang mga mamamayan, tila mas pinipili ng Hamas na itulak ang rehiyon sa mas malalim na kaguluhan. Noong Sabado, nagsagawa ng mga airstrike ang mga fighter jets ng Israeli Air Force laban sa mga military buildings ng Hezbollah sa mga lugar ng Aitaroun, Aita Ash-Shab at Matmoura sa Timog Lebanon, ayon sa ulat ng Israel Defense Forces. Kasunod ng pag-alarma ng isang hostile aircraft intrusion sa lugar ng Kela, matagumpay na na-intercept ng Air Defense Forces ng Israel ang isang aerial target na pumasok mula sa teritoryo ng Lebanon. Walang naiulat na nasawi sa insidente na ito. Humigit kumulang 5 projectile ang naobserbahan na tumawid mula sa teritoryo ng Lebanon at bumagsak sa mga open areas sa Shula at Netua matapos magpatunog ng ilang alarma. Wala ring nasawi sa insidente na ito. Mas maaga pa nagsagawa rin ng mga airstrike ang Israeli Air Force laban sa mga gusaling militar ng Hezbollah sa mga lugar ng Marjayun, Ramia at Kfar Hammam sa Timog Lebanon. Bukod dito, nagsagawa rin ng artillery strikes ang Israel Defense Forces sa mga lugar ng Atiri, Yatter, Labuna at Hanin sa Timog Lebanon. Noong August 18, sumiklab ang isang sunog sa isang oil depot sa lungsod ng Proletarsk sa Rostov Oblast ng Russia matapos ang isang drone strike ng militar ng Ukraine na naganap noong gabi ayon sa ulat ni Gobernador Vasily Golubev at mga Russian Telegram news channels. Ang Rostov Oblast, na katabi ng Donetsk at Luhansk Oblasts ng Ukraine, ay madalas na target ng mga drone attack ng Ukraine ayon sa mga lokal na awtoridad. Ayon kay Golubev, matagumpay daw na naitaboy ng mga unit ng Russian Air Defense ang pag-atake ng mga drones ng Ukraine, ngunit ang pagbagsak ng mga debris ay tumama sa isang pang-industriyang bodega na naging sanhi ng sunog sa diesel fuel. Ang mga pagsisikap na apulahin ang sunog ay nabulabog ng mga paulit-ulit na pag-atake, dagdag pa ni Golubev. Karaniwan nang nagsasagawa ng mga drone strike at mga aksyong sabotahe ang mga puwersa ng Ukraine sa teritoryo ng Russia na ang pangunahing tinatarget ay ang mga pasilidad militar, mga oil refinery at iba pang pang-industriyang pasilidad. Ang mga drone strike at aksyong sabotahe na isinasagawa ng mga puwersang Ukrainian sa teritoryo ng Russia, tulad ng nangyaring pagsabog sa oil depot sa Proletarsk, ay may malubhang epekto sa Russia sa ilang aspeto. Ayon sa mga eksperto, ang mga ataking ito ay nagdudulot ng direktang pinsala sa mga mahalagang infrastruktura ng Russia tulad ng mga oil depot, pasilidad pang-industriya at mga militar na pasilidad. Ang pagkasira ng mga ito ay hindi lamang nagreresulta sa malaking gastusin para sa pagkukumpuni at pag-aayos, kundi nakakaapekto rin sa supply ng enerhiya at mga materyales na kinakailangan para sa pagpapatakbo ng ekonomiya at suporta sa mga operasyon militar ng bansa.
Ang patuloy na pag-atake sa loob ng teritoryo ng Russia ay nagpapakita ng kahinaan sa seguridad ng Russia, partikular na sa kakayahan nitong depensahan ang sarili laban sa mga drone strike ng Ukraine. Kahit na may kakayahan ang Russian Air Defense Units na itaboy ang mga pag-atake, ang katotohanan na may mga debris na nagdudulot pa rin ng pinsala ay nagpapakita ng limitasyon ng kanilang sistema ng depensa. Ito ay maaaring magdulot ng pangamba at kawalan ng kumpiyansa hindi lamang sa mga mamamayan, kundi pati na rin sa mga lider ng militar at pamahalaan. Ang sitwasyon ng kaligtasang nuklear sa Zaporizhia Nuclear Power Plant na kasalukuyang okupado ng Russia ay lumalala matapos iulat na isang drone ang tumama sa kalsada malapit sa perimeter ng pasilidad, ayon sa ulat ng International Atomic Energy Agency noong August 17. Inakusahan ng media ng estado ng Russia ang militar ng Ukraine na naglunsad daw ng drone patungo sa nuclear power plant. Subalit, inaakusahan naman ng Ukraine ang Moscow na ginagamit ang planta bilang isang launch site para sa mga pag-atake ng drone at artillery laban sa mga teritoryong kontrolado ng Ukraine sa kabila ng Ilog Dnipro. Ayon sa mga eksperto, malaki ang posibilidad na ang drone na tumama sa kalsada malapit sa perimeter ng Zaporizhia Nuclear Power Plant ay isang Russian drone at ang insidente ay kasalanan ng Russia. Matagal na kasing ginagamit ng Russia ang nuclear power plant bilang military base para sa kanilang mga operasyon militar, kabilang ang paglulunsad ng mga drone at pag-atake ng artillery. Sa ganitong sitwasyon, malaki ang tsansa na ang drone na tumama sa kalsada ay bahagi ng kanilang sariling operasyon na nagkamali o sadyang idinirekta upang magmukhang may atake mula sa panig ng Ukraine. Bukod dun, kilala ang Russia sa paggamit ng mga diskarte ng false flag o mga operasyong nagpapanggap na gawa ng kalaban upang ilihis ang responsibilidad. Maaaring ginagamit nila ang insidente ng drone strike upang isisi sa Ukraine ang banta sa nuclear power plant at palabasin na sila ang biktima, kahit na sila mismo ang nagdadala ng panganib sa planta at sa kaligtasan ng buong rehiyon. Ang kasaysayan ng Russia sa paggamit ng nuclear power plant para sa kanilang mga layuning militar ay nagpapahiwatig na ang drone na tumama sa kalsada ay malamang na isa sa kanilang sariling kagamitan, at ang insidente ay bahagi ng mas malawak na estratehiya ng Russia na magdulot ng takot at kaguluhan, habang inililihis ang tunay na pananagutan mula sa kanilang mga aksyon. Isang pangkat ng International Atomic Energy Agency ang bumisita sa lugar ng insidente at iniulat na ang pinsala ay tila dulot ng isang drone na may dalang pampasabog. Ayon kay Director General Rafael Mariano Grossi, nanawagan siya ng pinakamataas na pagpipigil mula sa lahat ng panig. Pinaalala ni Grossi na ang mga planta ng nuklear ay idinisenyo upang maging matatag laban sa mga teknikal o human failures at mga panlabas na pangyayari, kabilang na ang mga matitinding sitwasyon, ngunit hindi ito itinayo upang tiisin ang isang direktang pag-atake ng militar. Tulad ng ibang pasilidad ng enerhiya sa mundo, ang mga planta ng nuklear ay hindi dapat maging target ng mga ganitong uri ng pag-atake. Bagamat walang naiulat na nasawi o pinsala sa kagamitan ng planta mula sa pag-atake ng drone, iniulat ng koponan ng International Atomic Energy Agency na naging matindi ang mga aktibidad militar malapit sa nuclear power plant sa mga nagdaang araw. Nagdulot naman ng malaking pinsala ang sunog sa mga cooling towers ng planta noong August 12, bagamat hindi ito nagbanta sa kaligtasang nuklear ng pasilidad. Sinabi ni Grossi na ang pag-atake ng drone ay nagbabadya ng kahinaan ng mga ganitong pasilidad sa mga conflict zones at muling nanawagan na sundin ang 5 prinsipyo ng kaligtasang nuklear na itinakda ng ahensya. Kasabay ng ulat tungkol sa pag-atake ng drone at mga paratang ng Russia,
Patuloy na ikinakalat ng Moscow ang mga pahayag na nagpaplano daw ang mga puwersa ng Ukraine na atakihin ang Kursk Nuclear Power Plant bilang bahagi ng kanilang operasyon sa rehiyon ng border. Tinawag ng Ukraine na propaganda ang mga paratang na ito. Mariing itinanggi ni Georgy Tiki, tagapagsalita ng Foreign Ministry ng Ukraine, ang mga ulat na ito, sinasabing walang plano o kakayahan ang Ukraine upang magsagawa ng ganitong mga aksyon. Aniya, dapat itigil ng Russia ang pagpapakalat ng mga mapanganib na kasinungalingan. Ang Zaporizhzhia Nuclear Plant, na pinakamalaking istasyon ng nuklear sa Europa, ay nasa ilalim ng okupasyon ng Russia mula pa noong March 2022. Ang posisyon nito na malapit sa frontline ay nagdulot ng mas mataas na panganib sa kaligtasang nuklear habang nagpapatuloy ang malawakang digmaan ng Russia. Noong Hulyo 31, isang barkong pandigma mula sa Canada ang dumaan sa Taiwan Strait bilang bahagi ng kanilang pangako sa isang bukas at malayang Indo-Pacific. Ayon sa pahayag ng gobyerno ng Canada, ang pagdaan ng HMCS Montreal ay bahagi ng isang routine transit o karaniwang paglalakbay na naglalayong ipakita ang kanilang dedikasyon sa isang malaya at bukas na rehiyon. Gayunpaman, naglabas ng pagtutol ang China, sinasabing ang ganitong mga aktibidad ay nagdudulot ng tensyon at nagbabanta sa kapayapaan sa lugar. Ayon kay Bill Blair, Ministro ng Depensa ng Canada, ang hakbang na ito ay bahagi ng kanilang mas malawak na plano na palakasin ang presensya ng Royal Canadian Navy sa rehiyon ng Indo-Pacific. Sinabi rin niyang mahalaga para sa Canada na ipakita ang suporta nito para sa isang rehiyon na malaya at inklusibo na ayon sa kanila ay nagbibigay daan sa mas matatag na ugnayan sa mga kalapit bansa. Sa kabilang banda, sinabi ng China na ang pagdaan ng barkong pandigma ng Canada ay isang uri ng panggugulo at paglabag sa kapayapaan at katatagan sa Taiwan Strait. Ayon sa China, palaging handa ang hukbo ng China na tumugon sa anumang banta o provokasyon na maaaring magmula sa mga ganitong aktibidad. Ang Taiwan Strait ay isang makitid na katawan ng tubig na naghihiwalay sa Taiwan at China, na inaangkin ng China bilang bahagi ng kanilang teritoryo. Ayon sa China, may jurisdiction sila sa nasabing karagatan, ngunit tinututulan ito ng Taiwan at Amerika na nagsasabing isang internasyonal na daanan ang Taiwan Strait. Bilang bahagi ng kanilang patakaran, ang mga barko ng Amerika ay regular na dumaraan sa Taiwan Strait, humigit kumulang isang beses kada buwan. Ang mga barko mula sa Canada ay bihirang dumaan sa lugar, ngunit noong Nobyembre ng nakaraang taon, isang barko ng Canada ang nakipagsanib puwersa sa isang destroyer mula sa Estados Unidos para sa isang transit sa nasabing karagatan. Noong Hunyo naman, sa isa pang pagsasanay ng US at Canada sa lugar, isang barkong pandigma mula sa China ang muntik ng bumangga sa isang destroyer ng US na tinawag ng Pentagon bilang delikadong kilos. Ang insidenteng ito ay nagdulot ng dagdag na tensyon sa pagitan ng China at Estados Unidos. Nagbigay rin ng pahayag ang depensa ng Taiwan na sinasabing may buong kontrol ang kanilang militar sa mga karagatan at himpapawid sa paligid ng Taiwan Strait habang dumadaan ang barkong pandigma ng Canada. Ayon sa kanila, nanatiling normal ang sitwasyon sa lugar sa kabila ng mga aktibidad na naganap. Ipinahayag ng North Korea na magpapadala ito ng 250 na bagong tactical ballistic missile launchers patungo sa border nito sa South Korea sa pinakabagong mapanlinlang na pahayag ni Leader Kim Jong-un laban sa kanilang kapitbahay. Ayon sa mga reports, personal na pinangasiwaan ni Kim ang paglilipat ng mga kagamitan sa mga military commanders at chiefs of staff at nagbigay siya ng talumpati na nagsasabing ang mga bagong missile launchers ay ginawa gamit ang teknolohiya ng North Korea. Dagdag pa niya, ito daw ay ang unang yugto pa lang ng planong pagtatayo ng puwersa ng mga missile
para sa mga military border units ng North Korea. Sinabi niya rin na yun daw ang pundasyon ng kanilang polisiya patungo sa US na palagi daw nilang pinapanindigan. Ayon kay Kim, malinaw daw na ipapahayag ng North Korea na kung babalewalain daw ng US ang kanilang mga paulit-ulit na babala at patuloy daw na susubukang sirain ang seguridad ng rehiyon, magkakaroon daw ito ng malalang kahihinatnan. Ang border sa pagitan ng North at South Korea ay isa na sa pinakamilitarisadong lugar sa mundo at matagal nang sinasabi ng Pyongyang na mayroon itong malaking bilang ng artileriya at kagamitang militar na nakatutok patimog. Tumitindi ang tensyon sa Korean Peninsula kung saan pumasok ang North Korea sa isang bagong strategic partnership sa militar kasama ang Russia noong Hunyo. Ayon sa mga military analyst, mula noong isinagawa ang kanilang unang nuclear test, mahigit isang dekada na ang nakalipas, posibleng umunlad na ang kakayahan ng North Korea sa mga sandata na may ambisyong gawing maliit ang warhead upang magkasya ito sa isang long-range missile. Ayon sa mga eksperto, posibleng nakagawa na ang North Korea ng maliit na imbakan ng nuclear warheads, ngunit hindi pa napapatunayan kung nagawa na nila itong sapat na maliit at magaan upang maikabit sa isang missile. Ganun pa man, hindi pa napapatunayan ang kakayahan ng North Korea na magpakawala ng nuclear warhead sa anumang uri ng missile. Marami ring mga eksperto na naniniwalang wala pang nuclear weapons ang North Korea. Nagbabala ang North Korea noong huling bahagi ng nakaraang taon na magde-deploy ito ng bagong kagamitang militar malapit sa military demarcation line na naghihiwalay sa kanila mula sa South matapos bahagyang umatras ang Seoul mula sa kasunduan noong 2018 na naglalayong pababain ang tensyon sa border. Ngunit ang anumang magandang loob na naidulot ng kasunduan ay naglaho na sa mga nakaraang taon at parehong bansa ay opisyal ng binasura ito. Si Kim Jong-un na hindi nakuha ang mga konsesyon na nais niya mula sa US at South Korea matapos ang mga pag-uusap noong 2018 ay pinalakas ang programa ng ballistic missile ng North Korea, nangangakong bibigyan ang Pyongyang ng nuclear deterrent katulad ng nasa Washington. Bilang tugon sa pagpapalakas ng militar ng North Korea, ang US at South Korea kasama ang Japan ay nagpapalakas na rin ng kanilang military cooperation sa pamamagitan ng mga pagsasanay at deployments na itinuturing ng Pyongyang bilang banta. Mayroong hindi bababa sa 3 insidente kung saan nagpaputok ng warning shots ang South Korea mula noong Mayo matapos lumampas ang mga tauhan ng militar ng North Korea sa demarcation line, ang gitnang bahagi ng demilitarized zone na naghihiwalay sa dalawang bansa. Noong nakaraang buwan, iniulat din ng North Korea na matagumpay nilang na-test ang isang bagong tactical na ballistic missile. Inilarawan ng state media ng North Korea ang mga missile launcher bilang modernong taktikal na sandata na mismong idinisenyo daw ni Kim. Ayon kay Lee Sung-jun, isang tagapagsalita ng Joint Chiefs of Staff ng South Korea, naniniwala sila na ang mga missile launcher na ipapadala ng North Korea sa border ay maaaring gamitin sa iba't ibang paraan tulad ng pag-atake o pagbabanta sa South Korea. Dagdag pa niya, ang pag-deploy daw nito malapit sa border ay nagpapahiwatig na hindi ito idinisenyo para sa malalayong target. Sa isang talumpati, sinisi ni Kim ang Estados Unidos sa paglikha ng isang nuclear-based military bloc na nagdulot ng pangangailangan para palakasin pa ng North Korea ang kanilang kakayahang militar. Matagal nang tinutuligsa ng North Korea ang mga pinagsanib na pagsasanay ng Estados Unidos at South Korea na kanilang tinatawag na paghahanda para sa isang pagsalakay. Ayon sa mga eksperto, ang mga pahayag ni Kim Jong-un ay nagpapakita ng malinaw na pagbaluktot sa katotohanan. Ang pag-aakusa sa Estados Unidos sa paglikha ng isang nuclear-based military bloc ay tila isang paraan lamang upang bigyang katwiran ang kanilang patuloy na agresibong hakbang na palakasin ang kanilang kakayahang nuklear. Ang kanilang pagtuligsa
sa mga pinagsanib na pagsasanay ng Estados Unidos at South Korea bilang paghahanda para sa isang pagsalakay ay isang malinaw na paraan ng paglikha ng takot at pagdadahilan para sa kanilang sariling mapanirang aktibidad. Ayon sa isang tagapagsalita ng Ministry of Unification ng South Korea, ang iligal na mga programa sa nuklear at missile ng North Korea ang pangunahing banta sa kapayapaan at katatagan sa Korean Peninsula. Sa kanyang talumpati sa mga sundalo at military scientists, sinabi ni Kim na sa nalalapit na hinaharap, lalo pang paiigtingin ng North Korea ang kanilang kahandaan sa nuklear upang pigilan ang mga banta at protektahan ang kanilang bansa. Ayon sa mga military analyst, hindi maikakaila na ang mga iligal na programa sa nuclear at missile ng North Korea ang tunay na banta sa kapayapaan at katatagan sa Korean Peninsula. Ang kanilang patuloy na panggigipit at pagpapalakas ng militar sa halip na makipag-usap para sa diplomatikong solusyon ay nagpapakita ng kawalan ng responsibilidad sa harap ng pandaigdigang komunidad. Sa halip na maghanap ng kapayapaan, lalo pang inilalagay ni Kim ang kanyang bansa at ang buong rehiyon sa panganib.